Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang Oracle ni Habakuk. Mapagpalang buhay. Nabasa nyo na ba ang aklat ni Habakuk? Yan po ay matatagpuan sa Old Testament. Yung totoo, 3 chapters lang yan eh. Tapos, kung titignan po natin ang 3 chapter nito, ito po ay oracle. Oracle na kung saan sa Tagalog ay parang talumpati or pagpapahayag ng isang propetang naglalatag ng kanyang saloobin in behalf of his nation. Ibig sabihin, he is speaking in behalf of his nation. Palibasa nga si Habakuk po ay propeta. At dahil siya nga po ay isang propeta, ay tungkulin niya na i-represent ang mga tao sa harapan ng Diyos. Pero at the same time, dumadating din yung pagkakataon na inire-represent niya ang Diyos sa harapan ng mga tao. Okay? So lumalabas si Habakuk po ay nasa gitna ng Diyos at ng bayan ng Israel. Ngayon, bakit siya nag-oracle? Ano yung nilalaman ng kanyang pagpapahayag sa harap ng Diyos? Ano yung laman ng kanyang talumpati? Ano yung laman ng kanyang privileged speech na kung saan ang Diyos ay makikinig? Dito po sa babasahin natin mga ka-worship, makikita po natin dito na si Habakuk po ay hindi lang naglalatag ng kanyang privileged speech sa harapan ng Diyos, kundi ang Diyos din po ay sumasagot sa kanyang mga nilalatag na mga narrative, yung kanyang mga talumpati. Ibig sabihin, dito po, papakinggan siya ng Diyos sa kanyang sasabihin at sasagutin ng Diyos kung anuman ang kanyang ilalatag. Yung parang nag-uusap silang dalawa. Kaya lang, nagkataon nga lang po na ito po ay isang oracle na kung saan ay sinasabi ni Habakuk na ito ay isang paglatag ng kanyang saloobin sa harapan ng Diyos. Pero may isang bagay tayong makikita dito. Ilalatag din ng Diyos ang kanyang saloobin kay Habakuk. Okay? Kaya kung may mga Bible po kayo, makipagbukas po kayo sa akin sa Old Testament. Siyempre, sa Book of Habakuk. No? Makikita nyo naman yan dahil si Habakuk po ay isa sa kinukonsider na minor prophet of the Old Testament. At kaya po siya tinawag na minor dahil ang isinulat niya po ay maiiksi. Okay? Tandaan po ninyo, may major prophet at saka may minor prophet. Ang pagkakaiba po nilang dalawa ay yung sulat nila. Yung kanila pong mga inilagay na contributions or writings na nakasulat sa Old Testament. Pag mahaba ang mga sinusulat mo, major prophet ka. Pero kapag maiiksi lang ang sinusulat mo, minor prophet ka. Halimbawa, si Isaiah po halos parang 50 plus chapters po ang kanyang isinulat. Major prophet yun. Si Habakuk palibasa sa 3 chapter lang, minor prophet po yun. Okay? Well, without so much doing explanations and everything, puntahan na po natin, okay, ang mga oracle ni Habakuk at maintindihan po natin kung saan naggagaling si Habakuk at ano ang kanyang kinukomplain. Okay? Now, if you have your Bibles with you, please open your Bible to Book of Habakuk chapter 1. Tapos, kakatin po natin yan, tatagulugin, i-explain po natin. Okay? Sa akin po, naka-ready na po yung aking mga instrument dito. Babasahin ko na lang po sa harapan ko. Okay? And I will be reading from NIV translations and sundan nyo na lang po ako kung Tagalog po ang inyong mga Bible. Ang sabi po dito, Habakuk chapter 1, the oracle that Habakuk the prophet received. Habakuk complained.
How long, O Lord, must I call for help? But you do not listen, or cry out to you violence, but you do not save. Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrong? Destructions and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore the law is paralyzed and justice never prevails. The wicked men hem in the righteous so that justice is perverted. Tagalugin po natin ang mga nakasulat na ito na sinasabi po dito ni Habakuk. Number 1, ang kausap ni Habakuk dito, ang nilalaman ng kanyang oracle ay diretso talaga sa Diyos sapagkat sinasabi niya, O Lord. Ang sabi po dito, how long, O Lord, must I call for help? Sa Tagalog, gaano katagal, O Yahweh, akong tatawag sa iyo at humihingi ng saklolo? But you do not listen. Hindi mo ko pinakikinggan. Hindi ka nakikinig. At ang sabi nito, I cry out to you violence, but you do not save. Sabi niya, Lord, humihiling kami sapagkat malala, violente po ang nangyayari at ang violence na po ang nangyayari sa aming community. Pero nasaan ka? Bakit wala kang pagliligtas? Sabi niya ganoon. Tapos sabi niya, why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrong? Destructions and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Yan po sinasabi sa verse 3. Sa Tagalog, sabi niya, bakit mo hinahayaang makita ko ang mga injustices na ito? Bakit mo pinapahintulutan na ang mga mali ang siyang manaig? Kaya ang pagkawasak at ang mga violence ay ito, nakikita ko kaliwat kanan. Sabi niya, ang masakit nito, sabi niya, para bang araw-araw na lang ito ang nangyayari na merong conflict, merong strife, at merong kaguluhan na parang walang lunas. Okay? Sa verse 4, sabi niya, therefore the law is paralyzed and justice never prevails. Ang ganda-ganda po ng pagkakabitaw dito ni Habakuk. Parang Pilipinas, di ba? The law is paralyzed and the justice never prevails. Sabi niya, yung saligang batas, parang binabalahura na lang. At yung katarungan, yung hustisya, hindi na makamit. Sounds familiar, di ba? Para kang nasa Pilipinas. Yung bang ang batas ay napaglalaruan ng mga mambabatas para sa kanilang kapakinabangan. Talamak ang injustice, talamak ang corruption, and therefore ang resulta, distraction. Okay? Yung distraction, ibig sabihin, pagkawasak. Sa totoo lang, yung flood control natin ay puro wasak-wasak na mga flood control yan. At ang matindi po nito, may violence pang nangyayari. Ito pong litanya ni Habakuk, kung tutuusin, honestly, hindi ito sa Pilipinas. Ito po ay sa bayan ng Israel. At sa kanyang kapanahunan, nakikita niya na ang bansa niya, grabe ang corruption, grabe ang injustice, ang mayayaman inaapi ang mahihirap, ang makapangyarihan nilalait ang mga taong commoner. Ibig sabihin, sila po sa loob ng bayan na ito ay para bagang nagiging masasamang tao na. At according dito sa 1, 2, 3, 4 na litanya ni Habakuk, naglalatag siya ng sama ng loob sapagkat matagal niya nang sinabi sa Diyos ang mga bagay na ito. Kaya lang ang Diyos parang hindi nakikinig. Ang Diyos parang hinahayaan lang na mangyari ang lahat ng corruption, ang lahat ng kasamaan, at keber niya lang, wala siyang pakialam. Okay? Pero sa verse 5 po, sumagot ang Diyos sa kanya. In fact, mga kapatid, sumagot ang Diyos sa kanya sa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mahaba-haba po ito, mga kapatid. Tingnan po natin ngayon dito kung ano ang magiging sagot
ng ating Panginoon sa litanya ni Habakuk. Ang verse 5, here is the answer of the Lord. Look at the nations and watch, and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. I am raising up the Babylonians, that ruthless and impetuous people who sweep across the whole earth to seize dwelling places not their own. They are feared and dreaded people. They are the law to themselves and promote their own honor. Their horses are swifter than leopards, fiercer than wolves at dusk. Their cavalry gallops headlong. Their horsemen came from afar. They fly like a vulture swooping to devour, and they all come to bent on violence. Their hordes advance like a desert wind and gather prisoners like a sand. Mahaba pa po ang kanya sinabi. Ito ang sagot ng Diyos. Kumbaga, doon sa oracle o complaint ng talumpati ni Habakuk, sabi niya, Habakuk, makinig ka. Okay? At pagmasdan mo ang bansa mo at tignan mong maigi sapagkat may gagawin ako na ikaw ay magugulat. You will be amazed. Meron akong ilalatag sa iyong kapanahunan na sa tingin ko, hindi mo ito paniniwalaan. Kung baka hindi ka makapaniwala na magagawa ko ito sa bansa ninyo. Ano yun? I am raising up the Babylonians. Sabi niya, etong mga Babylonian to, mga ruthless ito, mga impetuous people. They sweep across the whole earth. Mananakop ito. Marami ng bansang sinakop ito. Pinagpapapatay nila ang mga lumalaban sa kanila hanggang sa makubkub na lang isang bansa. Ang Babylonia na yan, papupuntahin ko yan sa bayan ng Israel. Sabi niya, ano ang mangyayari? Nako, matindi. Alam mo ba, ang mga Babylonian, matatapang sila. Ang mga yung kanilang mga chariot, yung tinatawag na cavalry nila ay talagang mahuhusay at wala kayong panama. Pag dumating sila ay magpaparusa sa inyo. Nagulat si Habakuk. Dahil siyempre, ang inaasahan niyang sagot ng Diyos ay ganyan ba ang problema mo, Habakuk, na may injustice, may corruption, talamak ang kasamaan, kaliwat kanan. O sige, pupunta ako dyan at pagpapalain ko kayo. Magbibigay ako ng everlasting peace sa bayan ng Israel. Siguro ganyan ang hinihintay ni Habakuk sa oracle na ito. Laking gulat niya sapagkat nung sumagot ang Diyos, sabi niya, ayan ba problema mo? Huwag kang magalala. Ito, solusyon ko dyan. I am raising up the Babylonians. Itong mga mamamatay tao na to. Itong mga taong tong walang kinikilalang Diyos. Sila na ang tingin nila sa sarili nila, sila ang Diyos. Tapos, hindi sila kinakabahan sa pagsakop at pagkubkob. Sila na may kompletong armas, sila na may mahuhusay na mga kawal, papupuntahin ko sila sa bayan ng Israel para sakupin kayo, kubkubin kayo, at yung iba sa inyo, papatayin nila. Gulat si Habakuk sa sagot ng Diyos. Nakala niya ay magbibigay ng isang parang mapayapang kasagutan. Lalabas ang sagot ng Diyos ay isang klaseng mas notorious sa sitwasyon ng bayan ng Israel. Okay? Kumbaga yung kasamaan ng Israel, tatapatan ng Diyos ng isa pang mas masama na dadating sa kanila at sila ay sasakupin. Ito ay walang iba kung hindi ang Babylonian. Okay?
Natakot si Habakuk dyan. Kaya kung titignan nyo po, yun pong verse 12, sumagot uli dyan si Habakuk. Makikita nyo po dyan, nagsasagutan sila ng Diyos. Ang sabi po dito, Habakuk second complaint, O Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, we will not die. O Lord, you have appointed them to execute judgment. O Rock, you have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Why then do you tolerate this treacherous people? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? You have made men like a fish in the sea, like sea creatures that have no ruler. The wicked foe pulls all of them with hooks. He catches them in his net. He gathers them up in his dragnet, and so he rejoices and is glad. Okay? Sumagot si Habakuk dahil nagdesisyon ng Diyos na ang solusyon sa corruption ng bayan ng Israel ay sakupin na lang siya ng mas makapangyarihang bansa. Para bang, kumbaga, ang sagot sa corruption ng Pilipinas ay sakupin na lang tayo ng China. Well, anyway, hindi naman po ito context ng Philippines, kundi context po ito ng Israel sa panahon po ni Habakuk. Nung sinabing ipapadala ko ang Babylonian, silang mga berdugo, silang mamamatay tao, kukubkubin kayo, at marami sa inyo mamamatay sapagkat pagpapapatayin kayo ng mga Babylonian na yan, parurusahan nila kayo. Nagpray ulit si Habakuk. Sabi niya, Panginoon, di ba ikaw ay galing sa pangwalang hanggan? You came from everlasting. You are holy. Oh my God. Huwag mo kaming hiyaang mamatay. Sabi niya, kasi sabi niya, kayo nga po ang nag-execute ng justice, ng judgment. Sabi niya, at kayo po ang nag-ordain kung sino ang dapat parusahan. Kaya lang po sa mangyayaring ito, lahat po madadamay. Sa bansang ito, kung darating po ang mga Babylonian, wala ho silang pipiliin. Papatayin nila lahat kami. Sabi niya, paano po ang mga righteous? Okay? Sinabi niya yan dyan eh. Sabi niya, ibig sabihin, pati yung mga righteous ay masasako. Well, kung tutuusin, sa sitwasyon ni Habakuk sa kanyang oracle, sa panahon na yan, wala nang righteous. Wala na. Okay? Sasabi niya, paano po yung matutuwid? Kasi akala niya, yung bang sinasabi nila na parang ang mga mayayaman, inaapi ang mahihirap. Kawawa naman ang mahihirap. Pero totoo, yung mga mahihirap, mapang-abuso rin eh. Mapang-abuso. Okay? Kapag ikaw ay naka-encounter ng isang taong mahirap, yung kahirapan niya, nag-e-enjoy siya dun. Okay? Tamad. Nag-iintay ng poor peace. Nag-iintay ng supply. Okay? Para bang dapat ang gobyerno ay palamunin sila. Dapat pakainin sila. Tapos pag pinakain sila, tapos ang mga binibigay sa kanila ay hindi maganda, nagko-complain. Okay? Kaya ultimo mahirap po, hindi porket mahirap, mabubuting tao. Masasama rin. Nagja-jumper ng kuryente. Sasabihin, kasi mahirap kami, kaya ninanakaw namin ng kuryente. Ganon. Kasi mahirap kami, kaya dapat bigyan kami ng gobyerno ng ayuda, 5,000 monthly. Pero ang totoo nito, kung gagawin mo ito, sapat ba na dahilan na porket mahirap ka, ay mabait ka o mabuti kang tao? Hindi rin eh. Bagamat may mga mayayaman na umaapi sa mga mahihirap, ang mahirap nito nakagawa rin ng paraan para makapanloko ng mga mayayaman. So walang matuwid. Wala, miski isa. There's no righteous. Naintindihan niyo po? So, dito sa nilalatag, Lord, sabi niya, paano kung may righteous? Sabi niya, ano mangyayari?
At kung may righteous dito, dadating ang mga Babylonian, uubusin kami, ibig mong bang sabihin, papayag ka na ang mga righteous ay mapahamak sa pagdating ng mga masasamang taong ito? Ano masasabi niyo? Sumagot dito ang Panginoon. Okay? Ang sabi rito, then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets, so that a herald may run with it, and this is for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it, and it will certainly come and will not delay. See, he is puffed up. His desires are not upright, but the righteous will live by faith. The righteous will live by faith. Doon sa latag ni Habakuk, salita niya na dadating ang Babylonian, pagpapapatayin kami. Lord, madadamay dito ang mga righteous. Kagaya ng inuulit ko, wala na hong righteous na sinasabi niya. Pero ini-insist ni Habakuk, meron. Okay, kung meron man na righteous doon sa panahon ninyo, Habakuk, huwag kang mag-alala. The righteous shall live by faith. Ibig sabihin, tatawid sa buhay ang mga righteous na hindi magagalaw ng anumang klase ng kasamaang darating sa inyong bayan. Ginaranti ni Yahweh na kung dadating man ang mga Babylonian at mapapahamak ang mayaman at mahirap, mga taong nandoon na pawang mga masasama, mga kurap, pero ginagaranti ng Diyos kay Habakuk na ang mga righteous, they will live by faith. At dito po ay pag ipagpapatuloy nyo yung conversation nila, halos makikita na natin dito yung kabuuan ng oracle ni Habakuk. At makikita muna po natin dito yung kanyang nilalatag na saloobin. At nakita na rin natin dito ang saloobin ni Yahweh pagdating sa mga totoong matutuwid sa kanyang harapan. Sabi niya, huwag mong problemahin yung mga righteous. Bakit? Because the righteous will live by faith. Binibigyang guarantee ng Diyos na anuman ang mangyari, ang mga mananampalataya, ang mga matutuwid ang pamumuhay, yung merong takot sa Diyos at gumagawa ng tama at mabuti. Sa sitwasyong pagdadaanan, itatawid ng Diyos ang mga taong ito. Okay? Hindi niya itatawid ang mayayaman, hindi niya rin itatawid ang mahihirap, itatawid niya ang mga righteous. Siguro hanggang dito lang ako. Gusto kong ibabad ito sa sitwasyon ng ating bansa na kung saan parang magkahawig yung litany ni Habakuk sa nangyayari natin ngayon. Ang ating binotong dalawang leader na kung saan nag-garner ng 32 million votes noong 2022. Na binoto natin dahil nag-combine ang King of the North at Queen of the South. Binoto ko po yan binoto ko. Sa pag-asang akala natin sila ang magiging susi ng tagumpay at pagangat ng ating bansa. Bandang huli, nung sila'y manalo, wala pang isang taon, nag-collapse kagad ang kanilang relasyon.
Ngayon, pati ang ibang hanay at sangay ng ating pamahalaan, kagaya ng Kongreso at Senado, nahahati sapagkat nag-uugpugan ng dalawang leader na ito, na kung saan nagbibintangan ng nakawan na kung tutusin, pareho silang magnanakaw. Pareho. Parehong may kaso ng plunder, parehong may kaso ang mga magulang ng mga pagpatay. Yung isa, ang tatay niya, nag-declare ng martial law, pumatay ng 15,000 nung panahon niya. Yung Vice President naman ay nakakulong ang tatay ngayon dahil pumatay ng 35,000 katao. Tapos silang dalawa ang nagbabangayan, nagbabangasan, tapos kanya-kanyang bataan sila. May hanay yung isa sa mga senado, yung kalahati dito sa isa. Tapos magbibintangan, magpapakulong, lahat. Nagkukomplain na pinagbibintangan nyo kami nagnakaw, nagnakaw din kayo. So lahat, grabe po ang corruption. Kaya ako mabubuhay si Habakuk at naging Pilipino siya, baka magkaroon ng Habakuk Book 2 At i-complain niya ulit sa Lord, Lord, naging Pilipino naman ako ngayon at nandito ako sa Pilipinas. Taong 2026, nakikita ko po ang bansa namin. Kunyari, Pilipino na siya ngayon. At sasabihin niya, talapak ang korupsyon. Papahintuin ka ng mga naka-checkpoint dahil nakamotor ka, pero yung mga nakakotse padadaanin. Tapos hahanapan ka ng mga kung ano-ano. Tapos nagnakaw ka ng isda, kulong ka, pero magnakaw ka ng milyon, may privilege speech ka pa. Sasabihin ng Panginoon, padadala ko China. Pero sasabihin ni Habakuk, Lord, mananakop ito. Kinuha na nga nila yung South China Sea, yung West Philippine Sea. Tapos aapihin kami. And the same message of the Lord still remains. Ano problema mo? Nasakop kayo ng Kastila. Nasakop kayo ng Amerikano. Nasakop kayo ng Hapon. Buhay pa rin kayo. Why? Kasi kung ang i-complain mo ay yung mga masasama na maparurusahan, igagaranti ko sa iyo, yung mabubuti, ililigtas ko yan. The righteous shall live by faith. Ano yung aral na makikita natin sa kwentong ito, mga kapatid? Na kung saan ang pinaka-keyword, the righteous shall live by faith. Makamuka ang oracle ni Habakuk sa sitwasyon natin ngayon. Minsan nga, pag nanonood ka ng balita, manlalambot ka na dahil sa laki at dami ng nakawan. Yung bang para bang wala ka nang mapipili, lahat nagnakaw Nagagalit ka na lang doon sa mga malalaki ang ninakaw. Pero lahat nagnakaw. So normal na yung magnakaw ka ng maliit sa pananaw mo bilang isang Pilipino. At nangyayari ito sa huling kapanahunan dahil pasama ng pasama ang tao Ngayon, bilang isang mananampalataya ng Panginoon, bilang isang born-again Christian, hindi ka idadamay ng Diyos sa kanyang igagawad na parusa. Sapagkat ang pagiging mananampalataya mo ay ang pagiging righteous mo. And the righteous shall live by faith. Ang akin pong iiwan na challenge sa inyo, kapatid, ka-worship, kapananampalataya, mabigat ang sitwasyon ngayon. Laging hinahamon ang pagiging matuwid natin sa harapan ng Panginoon. Baka kasi dumating yung sitwasyon o pagkakataon na
Naturing ang naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya ka, at ang kanyang salita ay napapakinggan mo. Kaya lang dumadating na sa panahon na ang salita at kautusan hindi mo na sinusunod. Dahil ang kautusan at ang salita ay lumalabag na sa tawag ng iyong laman, at ang laman mo ang binibigyan mo na ng pagkakataon. Kumbaga, yung flesh need mo na ang gusto mong sundin at hindi na ang salita ng Diyos. Pag nagkataon na nangyari yan, hindi ka na maituturing na righteous ng Diyos. Babalik ka sa hanay ng mga makasalanan na gumagawa ng kasalanan at gumagawa ng kasamaan. Na pag dumating na yung paggawad ng pagpaparusa, lalo na nabubuhay tayo sa huling panahon, kapag mahina-hina ang iyong pananampalataya at kapit mo sa salita at bibitaw ka sa mga pangako at kautusan ng Diyos, nagagampanan mo na lang ang buhay mo to ayon sa gusto mong mangyari. Yung bang lumalabas you are only promoting yourselves, you promoting your own honor, you are promoting your own glory. Yung ako na lang, ako ang magaling, ako ang bida. Sa bagay na ito, hindi ka na righteous. Hindi mo kakayanin ang mabibigat na pagpapadala ng kahirapan at tribulation, sapagkat dadaloy ang mga paghihirap na ito na kung saan ikaw ay matatangay. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Yung kasabihang only the dead fish flows with the butter. Mga patay na isda lang ang tinatangay ng agos. Bakit po? Sapagkat ang buhay na isda sumasalungat yan sa agos ng tubig. Pero the moment na patay na yan, ang makapangyarihang agos ng tubig, tatangay na lang yan. Sapagkat ang isda ay patay na, tatangay na siya, mabubulok siya, at maaaring kainin na lang siya ng ibang hayop dahil yun na lang ang tanging pakinabang sa kanya at wala na. Ano po ang gusto kong palabasin? Sa tinatangay na sitwasyon ng bansa natin, huwag ka magpatangay. Hindi ka patay na isda. Buhay ka at salungatin mo ang agos na ito na kung saan nagtutulak ng kahirapan, ng pagdurusa, at ng mga bagay na magbibigay ng kasamaan sa paligid natin. Ang gawin mo, tayuan mo ang isang pananampalataya na kahit ang daloy o ang agos ay kakaharapin mo, mga circumstances, mga situations na magbibigay hamon sa iyo, lagi mong tandaan, anak ka ng Diyos, may pananampalataya ka, righteous ka, and the righteous shall live by faith. Uulitin ko po, the righteous shall live by faith. So yun lamang po, mga ka-worship. I hope na unawaan po ninyo ang mensaheng ito na kung saan ginamit nating instrumento ang oracle ni Habakuk, ang 3 chapter na kung saan di nga natin binasa yung 3rd chapter, sapagkat sapat na sa atin yung chapter 1 at chapter 2 para maunawaan natin ang saloobin ni Habakuk. Ang sagot din ng Diyos na kung saan naglalaman ng kanyang saloobin.
na ang kanyang conclusion ay nakalagay sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Tandaan niyo to. The righteous shall live by faith. Na sa kabila ng napakabibigat na sitwasyon sa paligid, itatawid ng Diyos ang mga totoong mananampalataya, ang mga totoong matutuwid sa harapan ng Diyos. Well, yun lamang po mga ka-worship. Ang akin pong hangarin ay magpatuloy tayo sa pananampalataya. At ang programang ito ay naglalayon na tulungan kayo na manatili ang pananampalataya ninyo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na inyo pong napapakinggan. At sa mga susunod na video po ay magpo-post pa rin po ako ng mga mensaheng makakatulong, makapagpaangat ng ating pananampalataya. Sa pangalan po ng Usapang Born Again, ako po si Brother Dong Galang. Pansamantalang magpapaalam at mag-iiwan sa inyo ng pagpapala at sasabihin ko ay God bless you, pagpalain kayo ng Panginoon. See you next time. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.